may gagawin ng Panginoon. Amen. Nakikilos at gagalaw ang Panginoon. Ano man yung mga hadlang ng Diablo, no? Maging sa ating buhay, wala ka ibang titignan, kundi ang Diyos lang na nagmamayari ng buhay mo. Amen. Sa Diyos ka tumingin, hindi sa mga bagay na nakikita mo, hindi sa mga bagay na nangyayari sa buhay mo, hindi sa mga bagay na nararamdaman mo. Amen. Kung sa Diyos ka titingin, hindi mo papansin yan at patuloy ka na maglilingkod sa Panginoon at yamang sumusunod ka sa Panginoon, sasamahan ka niya, pagtatagumpayin ka niya. Amen. Sa Diyos po ako makurihan. At samahan niyo po ako na basahin, amen, ang pangako po ng Panginoon sa Isaiah 41 verse 8 pababa. Ito po ang sabi dito ng Panginoon sa kanyang bayang Israel. At ganoon din naman po sa atin na bayan niya, amen. Ngunit ikaw, Israel, na lingkod ko, na siyang aking pinili, na binhi ni Abraham na aking kaibigan, ikaw na aking kinuha mula sa dulo ng lupa at tinawag kita mula sa pinakamalayong sulok. Ito po sinasabi ng Panginoon, ikaw ay aking lingkod na aking pinili, hindi kita itatakwil. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Pakasarap ng salita ng Panginoon. Aking palalakasin ka at ikaw ay aking tutulungan. O ikaw ay aking aalalayan na kanang kamay mo ay aking. Amen. Ano po? Sabi po dito sa verse 13, sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, ang humahawak sa iyong kanang kamay. Ako ang nagsabi sa iyo, huwag kang matakot. Ikaw ay aking tutulungan. Verse 17, kapag ang dukha at nangangailangan ay humahanap ng tubig at wala, ang kanilang dila ay tuyo. Ako ang Panginoon ang sasagot sa kanila. Akong Diyos ng Israel ay hindi magpapabaya sa kanila. Palakpakan po natin ang Diyos na Diyos. Amen. No? Napakasarap po na salita ng Panginoon, no? Na ito po yung sinasabi ng Diyos sa bayang Israel at ganoon din naman po sa atin na mga spiritual Israelites na patuloy na sumusunod rin sa Panginoon, no? Na sinasabi po dito ng Panginoon, Israel, ngunit ikaw, Israel, na lingkod ko. Pumalakpak na po ang mga lingkod ng Panginoon. Amen. Na talagang nasasabi po rito, tiyak po ang tulong ng Panginoon. Alam po natin na ang bayang Israel na talagang nasa kabila ng katigasan ng kanilang ulo, sa kabila ng kanilang pagsuway, naroon pa rin po yung tulong ng Panginoon. At ganun din naman po sa ating buhay. Aminin po natin na minsan, amen, tayo nagkukulang sa Panginoon, tayo nagiging pasaway sa Panginoon, matigas ang ating ulo, pero naroon pa rin po yung kamay ng Panginoon na handa kanyang abutin, tulungan. Amen. Na sa ating buhay, no, naniniwala tayo na ang tulong po ng Panginoon, no, na sa Kanya lamang po tayo magtitiwala. Ang sinasabi po dito ng Panginoon, amen, na siya po, no, tayo daw po ay pinili ng Panginoon. Na sa ating buhay, no, kung paano po ang bayang Israel ay pinili ng Diyos, gayon din po tayo po'y pinili ng Panginoon. Amen. Na ang sinasabi po rito, no, na ito po yung tiyak ang tulong ng Diyos sa kanyang mga bayan at sa kanyang mga lingkod na patuloy na sumusunod sa kanyang kalooban. Amen. Na sa ating buhay, no? Amen. Na doon po, no, sinasabi po rito ng Panginoon, huwag kang matakot. Amen. Sa ating buhay, minsan, no, dumarating ang maraming takot, ang maraming pangamba, ang maraming kabalisahan. Pero ano pong sabi ng Panginoon? Huwag kang matakot. Huwag kang mabalisa. Naroon po, no, na ating pong nararanasan, amen, na sa ating buhay, no, kung paano po sinamahan ng Diyos ang bayang Israel, pero hindi naman po tayo ay sasamahan ng Panginoon. No, sa kabila ng ating mga alalahanin, sa kabila ng ating mga, alam niyo po, no, sinasabi ng Diyos dito,
sa Diyos ka, mayroon pa bang puwang ang takot? Wala. Amen. Dahil naniniwala ka na naman po ang ating maranasan sa buhay na ito. Amen. Mawalan ka man. Amen. Na nandoon yung mga pangangailangan sa ating buhay. Naghihikaos ka man, pero nandoon po yung kamay ng Panginoon na kaya-kaya niya abutin, tulungan, sabitin sa lahat ng kahirapan, sa lahat ng kawalan. Amen. Sa lahat ng kalungkutan, sa lahat ng takot, pangamba ng ating buhay. Amen. Na sa ating buhay na magtiwala ka lang sa Panginoon. Sabihin mo na ito yung pangako ng Panginoon eh. Na alam niyo, church, no, yung tulong ng Panginoon talagang nariyan. Sa tao, no, wala kang, hindi ka pwede magtiwala sa tao. Dahil sa tao, pwede ka mabigo. Amen. Pero sa Diyos, yamang magtiwala ka sa Panginoon, nanampalataya ka sa Panginoon, no? Napakaganda ng testimony ni Mama Junalisa. Anong sabi niya? Huwag kayong umasa kay ate, umasa kayo sa Panginoon. Huwag kayong tumawag kay ate, tumawag kayo sa Panginoon. Amen. Nasa buhay na ito, huwag mong tawagin kung sino-sino sa paligid mo. Minsan kasi pag tayo dibaranas ng mga problema, mga bigat, kalungkutan, takot, pangamba, kanto ganyan, nangangailangan ako, bayarin namin sa kuryente, sa tubig, wala na pang tuition, wala na pang mahig sa bahay, tatawagin mo kung sino-sino, pero nakalimutan mong tawagin ng Diyos na nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Amen. Bakit hindi mo tawagin ng Panginoon? Si Daddy Ross nga eh, hindi niya alam. Pero dahil alam ng Diyos yung pangangailangan niya, bago pa hingin ni Daddy Ross, naroon na yung katugunan ng Panginoon. Amen. Naroon na. Alam mo niya na may pera siya sa Gcash. Hindi niya alam. Pero dahil alam ng Diyos sa araw na ito, yung anak ko na to, may pangangailangan to. Bago pa niya hingin, ibinibigay ko na. Wala po at ang tao dito. Hello, church! Ibinigay na ng Panginoon. Maghintay ka. Amen. Habang naghihintay ka sa Panginoon, nandun yung pananampalataya mo na kahit hindi mo pa nakikita. Ang sabi po, church, ng 1 Corinthians 2 verse 9, hindi pa nakikita ng mata, hindi pa sumasagi sa isip ng tao, ang lahat ng mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Amen. Church, yung pananampalataya po sa ating Kristiyano ay napakahalaga. Amen. Naroon po, mananampalataya ka lamang po sa Panginoon. Magtitiwala ka lamang sa Panginoon na naroon na yung alam po natin na ang pananampalataya po. Amen. Anong sabi po? Sa Hebreo po ba yun? Na ang pananampalataya po ay katiyakan ng mga bagay na hindi ko pa nakikita. Katiyakan ng mga bagay na kahit alam mo, na kahit na hindi mo pa nakikita, hindi pa sumasagi sa isip mo, pero naroon na, yamang na ng palataya, nagtiwala ka sa Panginoon, hindi mo pa binibigkas, tinugod ka ng Panginoon. Amen. Lord Jesus, naroon na po yung katugunan ng Panginoon. Yamang siya po'y ating ginawang Diyos, amen, na buhay. Ang Diyos po, ang tulong po ng Panginoon, no, hindi kanya pababayaan. Anong sabi ng Panginoon? No, sa Hebreo 10 verse 5, di po ako nagkakamali. Sabi niya, huwag kayong magmukhang salapi. Masiyahan na kayo kung ano yung tinatamasa. Anong sabi ng Panginoon? Nangako siya. Amen. Hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Wala po ang tao. Malakas na malakpak po para sa ating Diyos na buhay. Yung pangako po ng Panginoon, panghawakan mo. Amen. Lakaran mo yung salita ng Panginoon at yamang naniwala na ng palataya ka, no, na ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay Diyos na nagmamay-ari ng buhay mo at lahat, amen, na nagmamay-ari sa ibabaw ng mundo. Ang lahat po ng iyan ay sa Diyos yan. At yamang sa Diyos ka, lahat ng meron ng Diyos, meron ka din. Amen. Pagmamay-ari po yan ng Panginoon. Amen. Kaya yamang ikaw na lingkod ng Diyos, ulang puwang sa iyo ang takot. Amen. Sabi nga, pwede ka mabalisa, pero isang segundo lang, 2 segundo lang, pagkatapos ng manalangin ka sa Panginoon. Dapat nga, no, sa pangaramdam po tayo ng kabalisahan, ng takot, pangamba, luhod sa Panginoon. Amen. Manalangin sa Panginoon. Amen. Dahil niniwala tayo kapag tayo nanalangin sa Panginoon. Amen. Nananalangin pa lamang tayo, ginugod ka niya. Kung hindi kaya ng
dalawahin mo para kitang-kita ng Panginoon yung paghambol mo, yung pagluhod mo sa Panginoon, at naroon yung katugunan ng Panginoon na tutugunin ka niya. Amen? Nasasabi po ng Panginoon, no? Yamang tayo lingkod niya, bayan niya, pinili niya. Napakasarap na tayo po'y bayan ng Panginoon, pinili niya. Kaya wala po tayo dapat ikabalisan. Ano pong sabi niya sa verse 17? Kapag ang dukha daw po ay nangangailangan ng tubig at wala siyang makita, ano pong sabi ng Panginoon? Ako ang Panginoon ang sasagot sa kanila. Ako ang Diyos ng Israel ay hindi magpapabaya sa kanila. Napakasarap po na nasabi ng Panginoon. Hello, church! Pinabayaan ka man ng maraming tao, ng magulang mo, ng kapatid mo, ng sinumang bagay. Hello, church! Merong Diyos nakakalinga, aalalay sa iyong buhay. Amen? Merong Diyos nakakalinga sa iyo. Hindi mo kailangan hanapin yung kalinga ng ibang tao. Sa Diyos mo hanapin. Sabi niya, hindi kita pababayaan. Ako ang Diyos ng Israel ay hindi magpapabaya sa kanila. Kung paano po, Lord Church, na hindi pinabayaan ng Diyos ang bayang Israel, tayo rin naman po ay hindi papabayaan ng Panginoon Diyos na buhay. Amen? Hindi kayo pababayaan ng Panginoon, kaya wala kang dapat ikatakot. Wala kang dapat ipangamba. Hello? Ang mga ibon niya Matthew 6, verse 26. Amen. Sabi niya, namasdanin niyo ang mga ibon. Hindi sila umaani, hindi sila nagtatanim, hindi sila nagtatabi ng mga sandamang, hindi sila nagtatanim. Ngunit ano sabi ng Panginoon? Pinapakain sila ng iyong amang nasa langit. Anong sabi niya? Hindi pa mas mahalaga kayo kaysa ibon. Wala pong tao dito. Amen. Mas mahalaga ka sa lahat ng nilikha ng Panginoon. Amen. Kaya, na napakabuti po ng Panginoon, na ito po ang pangako ng Panginoon, na talagang naroon po yung pagpapala, yung himala, amen, at yung tulong ng Panginoon. Hello, church, lagi mong tatandaan, hindi maiksi ang kamay ng Diyos para di ka niya abutin. Yun naman po ang pangako ng Panginoon. Sa Diyos po ang kaburihan. At welcome po ang susunod na tatayo sa buhay po ni Tatay Boy. Palakpakan natin ang buhay na Diyos sa kanyang buhay.